Mga kababayan, welcome sa aking YouTube channel That's My TV. Kahapon sa Senate hearing, kinastigo ni Senator Raffy Tulfo ang mga opisyales ng PAGCOR kaugnay sa di umano hindi tamang pasahod ng kanilang mga empleyado. Kung paano niya kinastigo, panuuri na lang natin at malaya po kayong magbigay ng inyong mga reaction, at kayo na ang humusga. Pero bago ang lahat, kung bago pa kayo sa aking YouTube channel, huwag kalimutang mag-subscribe para hindi kayo mahuhuli sa mundo ng politika. Okay. Pakinggan po natin siya. So dapat, you have to make sure, wag kang gaganon-ganon, sir. No, I don't like that. Parang friendship tayo, hindi tayo friendship. Okay. Sir, ang gusto ko lang mangyari dito, na yung basic salary dapat hindi bababa sa 13,680. Kung ang basic salary ng bawat empleyado ng PAGCOR, yung binabanggit ninyo ay 14,091, nasa minimum na po yun. Ang ilalakad na lang natin, sana magkaroon ng increase. Dapat hindi nakapeg na 14,000 forever. So dapat, you have to make sure, wag kang gaganon-ganon, sir. No, I don't like that. Parang friendship tayo, hindi tayo friendship. Okay. Dapat, every year, magkakaroon ng evaluation ng mga empleyado at yung magandang performance ng mga empleyado, bigyan ng increase. They deserve an increase. Especially itong mga driver, security guard, internal security, utility. Di ba? Kasi itong mga nasa loob ng casino, kuminsan sila nakakatanggap ng mga tip and all. So dapat itong mga driver na hindi naman nakakatanggap to ng tip mula sa mga players, taasan natin mga sweldo nila. Senator, automatic po dun sa linabas ng GCG, every 3 years po, may automatic increase po. Hindi na po subject sa evaluation yon. Basta wala lang pong problemang administratibo, automatic po every 3 years dahil pinagpapahalagahan po ng gobyerno yung tenure. Every 2 years po, Opo. that's a lot of bull. Kasi nga po, Ay. di ba sila, ilang taon na nagtatrabaho, 10 years, 12 years, 15 years, nakapeg pa rin doon sa below minimum kung hindi pa natin napag-usapan ngayon. Hindi So, po, dito po sa bago, Senator, na sa bago. ATI, doon po sa linakad ninyo, dito po sa ATI ngayon, na bago, na linabas ng GCG, standardization na po sa government, every 3 years na po, Mr. Senator, ang automatic increase. Yun ang gusto kong mangyari. Dapat every year po, lahat ng empleyado ay ina-evaluate ng kanilang mga supervisor at sinasubmit po sa mas nakakataas. At yung mga gumagawa ng mabuti, dapat i-consider yung bibigyan ng pay increase. Yung mga gumagawa ng problema, may mga memo, sabit, yung siguro pwedeng i-hold. Am I right, GCG? Tama po, Your Honor. Although sinabi na every 3 years, so yung automatic increase, in between those times, pwede naman silang... Pwede rin. Yes po. Lalo na kung nakita talagang well-performing yung isang empleyado, Yes po. pwedeng hindi nahintayin yung 1 year, pwedeng on the spot. Di ba? Depende po sa policy ng GOCC po. Correct. So ano po yung inaprubahan yung pay scale rate, GCG, para sa mga empleyado ng PAGCOR? Sir. Yung tinatawag na pay scale rate. Opo, in for accordance with each the... employee for every unit. Opo, in accordance with Executive Order number 150 po, which established the compensation and position classification system, meron na pong mga standardized pay scales for GOCCs. Okay. So okay na tayo dun sa... Yes sir, Mr. Alvarez. Pwede ho ba ako makahingi ng copy niyang sinasabi niyang CPCS rate? Kasi ang tagal na namin nire-request. Even sa GCG, nag-request ako niyan. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin ako binibigyan ng copy. Para magkaroon naman kami ng comparison. At pangalawa, may tatanong din ako kay Chairman na GCG Chairman Corpus. Kung doon sa binigay nila, hindi ba kami allowed na mabigyan man lang ng step increment? Kasi lahat po kami, lalo na po itong wala po kaming step increment. Ibig sabihin, pare-parehas kami, luma ka o bago ka, pare-parehas kayo magsisimula sa step 1. Yun po ang problema namin ngayon. Wala po siyang seniority. Walang seniority. Walang secretary of tenure. Yeah, Mr. Corpus. Yung pong CPCS rates nasa website po ng GCG. Pwede po nilang i-access kung gusto nila. Nasa website daw po, Mr. Alvarez. Tapos yung step increment po na sinasabi. Na-check nyo na po, Mr. Alvarez, yung website nila. Hindi pa kasi iniisip ko kung ano ba nakalagay dyan. Ay, Hindi, kasi kung na- nasa website, sir, Pwede. pwede man pupuntahan yun. Opo. Maliban na lang kung
binubolan tayo nito. Pakicheck nga sa website kung nandoon on the spot. Tingnan mo kung nandoon sa website. Kasi kung nandoon sa website, then titingnan nyo lang po doon sa website. At kapag nakita nyo na hindi sapat at mali-mali, then pwede ulit kayo bumalik sa amin. Sir, okay. go Mr. ahead. Chairman, ako pa humingi ng tawad. Minsan, nakakalimutan ko po mag-address sa inyo bilang Mr. Chairman. No, okay lang po yes, sir. Doesn't matter to me. Go ahead po, Mr. Corpus. May tapo tungkol sa CPCS sa GCG website po. Ano po? Sige, pakibanggit na lang. Ano pong pangalan ng website nyo? gcg.gov.ph po. gcg.com.ph. Okay. Meron- Mr. Alvarez, aware po kayo doon sa website? Aware po ako na mayroon pong ganun. Kaso nga lang, hindi ko malaman, wala akong comparison kung talagang yun ang binigay ng Hindi, ganito nga, Pagcor. sir. So, you check that website first. Pag-aralan niyo po yung mga nilalaman yan, kausapin niyo po yung mga member ninyo. Kung sa tingin ninyo, mayroong mga pagkukulang doon, may mga hindi tama doon, then you come back to us and then we'll call another hearing again. Salamat po, Mr. Chairman. Gagawin ko po yun. Thank you, Mr. Alvarez. Now, let's go to the SSS and GSIS. Bilang mga government employees, entitled dapat, kasi ang government-owned corporation, GOCC, ay considered mga government employees, ito mga nagtatrabaho sa GOCC. Napansin ko na sila ay, napag-usapan natin dito, ay nasa SSS at hindi na sa GSIS. At sabi niyo po, tinatrabaho niyo na, pinag-aaralan niyo. Ano na pong status, Mr. Tenko? Nagkaroon na po ng isang town hall meeting kung saan dumalo ang mahigit 100 empleyado ng Pagcor. Nandun po ang 2 kinatawan ng GSIS at meron pong kinatawan ng Pagcor. Naganap po ito sa New Coast Hotel. At doon po nagkaroon ng question and answer. Mga katanungan po ng empleyado at katanungan po ng at pagsagot po ng mga taga-GSIS. Doon po sa initial na pag-uusap, 3 issues po talaga ang dapat pag-aralan pa ng husto. Una po, meron pong regulasyon ang GSIS, 15 taon pong dapat ang isang miyembro ay paying member, 15 years in government service, and pagkatapos po nun, dun sa 15 years na yun, dun lang siya makakukuha ng kanyang retirement benefits. Number 2, magko-compute po pag naibigay po ang datos magmula sa Pagcor, magko-compute po ang GSIS kung magkano po ba talaga ang dapat na ibayad ng mga empleyado ng Pagcor. Gayon din po kung magkano pa rin ang dapat ibayad naman ng Pagcor. Pangatlo po, Sir, may I interrupt? opo, Napag-usapan natin to last time. opo, Ang problema na lang ay yung amount. na babayaran. Opo. I think it was 1 point something billion Yung through po, the years. Diba? Your Honor, Ngayon, merong participation yung Pagcor and participation ng mga employees. So, yung sharing, Opo. yun na lang pag-usapan. Magkano po yung computation? Doon na lang tayo para mas opo, mabilis. yung po ngayon ang ipinakiusap na namin sa GSIS na magkaroon na po ng computation. Kahapon po, nakipag-ugnayan akong personal kay PGM Wick Veloso, yung President and General Manager ng GSIS. Sila po ay kaisa nating lahat, pati po yung mga empleyado, na gagawan po nila ng paraan na mabilisan nilang mailabas kung magkano yung mga computation. Meron din po mga datos na kailangan pa rin kami isubmit. Kahapon po, Ano po mga datos na yun? Kompleto naman datos na ibigay nila sa SSS? yun po, lahat po ng number of employees, magkano mga sweldo. Dahilan nga po, Senator, sa bagong CPS rate na effective lamang nitong buwan ng nakaraan, ay yung bago na pong numero ng bagong basic pay po ng bawat isa. Okay. So yun po, isasumiti namin sa GSIS, nagtalaga na rin po at pinangako po ni Pangulo at GM Wick Veloso sa akin kahapon, patututukan po niya para makita po natin ang overall picture. Ngayon, Senator, meron pong isang malaking issue.
Na yun din po, sinabi ko rin kay Ginoong President Vic Veloso ng GSIS, yung pong all or nothing. Dahil doon sa all or nothing po, hindi po pwedeng may matitira sa SSS, hindi din po may pwedeng yung iba nagbabayad sa GSIS. I understand. Okay, I would like to interrupt you on that. Ang tanong ko ngayon, sa SSS, meron ba taga-SSS Meron dito? po. Okay. Yung mga perang na i-contribute na ng mga empleyado through the years sa inyo, since dilipat sila sa GSIS, yung mga perang yun pwede bang i-transfer sa GSIS para konti na lang yung kanilang idadagdag ng mga empleyado, yung kanilang employees contribution? Kasi alam ko mas mura kasi ang SSS kumpara sa GSIS. Kaya nga ang ginawa ng PAGCOR, gustong tipirin talaga yung mga empleyado, pigain, nag-SSS. So, yung tanong ko pakisagot kung pwedeng i-transfer. Sir, Mr. Desunya, Attorney Joseph Desunya ng SSS. Magandang umaga po, Mr. Chairman. Sa tanong po, ipagpaumanhin po ninyo sa ngayon, hindi ko makakategorically ma-confirm or ma-affirm kung ganun po yung mangyayari. But to provide po some context also, please allow me to give some brief explanations po. Go ahead, sir. Yung membership po kasi ng PAGCOR sa SSS started way back in 1986. Okay. So nagsumiti po sila ng tinatawag namin na SSS Form RDAS-1. Ito po yung initial membership application ng PAGCOR as an employer. At that time, meron po silang 3,518 na mga empleyado. So conforming to our processes and requirements, na-satisfy naman po yon, na-process po ngayon yung kanilang application for membership together with the reported employees. So through time po, sa paghuhulog nila, mayroon pong mga nagkasakit dyan, may mga nabalda, may mga nanganak, may mga nagretiro, may mga namatay na. So nagbayad na din po ang SSS dyan ng corresponding benefits based on these memberships as reported by their employer. Okay, pero yung mga hindi nagkasakit po, na yung hindi pa nakakuha ng benefits sa SSS out of those contributions, so pwede ho bang i-transfer pa yun? Kasi kapag transfer sa GSIS, ang pagkakaintindi ko sinabi ni Mr. Tenko noon, medyo madugutot kasi bilyones ang maging halaga, yung difference. So para mapagaan naman sa mga empleyado, yung mga naibayad na naikaltas na sa kanila through the years, kukunin sa SSS at itatransfer sa GSIS. Maliban na lang kung may mga bawal dyan dahil nasa batas natin. Pero kung wala sa batas yan, IRR lamang, siguro gawa natin ng paraan. Sa tingin ko po sir, pwede pong mapag-usapan yan Mr. Chair. May mga considerations lang po like during that time, iba po yung contribution rate ng SSS, di hamak na mababa. At saka yung nakaka-capture po namin na monthly salary credit is only this much. Unlike po sa GSIS na mataas po talaga yung contribution rate at they capture the actual monthly income of the government employee. No, what I'm trying to say, sir, yung actual amount lang na na-remit sa SSS ng bawat isang empleyado through the years out of their paycheck, each and every paycheck, kung pwede pang makapture ulit yun at ma-transfer sa GSIS under his or her account. Sige po sir, I will get back to my principals. I will make a report on this particular matter. I will seek po their guidance and instruction and then probably po we will be able to submit po an official response on this particular query kasi pasensya na po yung bagay po na yan ay that's beyond po my Great. opo. Thank you. Maraming salamat. Mr. Attorney Chair. Lucio Yu Jr. ng GSIS, ano pong inyong position sa pinag-usapan natin ngayon? Good morning, Ng Mr. Chair. GSIS. Mr. Yes. Chair, thank you for inviting GSIS to attend this hearing. As confirmed by the resource person from SSS, there's an ongoing reconciliation and talks on how to effect the transfer of membership coverage from SSS to GSIS. The core issues were mentioned earlier. The difference in premium rates kasi mas mababa sila, and then when they transfer, even if they transfer all their premium contributions, there might be differences that either the government has to bear the share, and then of course yung difference, and of course yung benefits din nakakaiba. And from my notes, I understand there were discussions also when is
the effectivity ng coverage nila. We're looking at either the effectivity of the GSIS law, which is around July 1997, or October 2011, which is the effectivity of the GCG law. Kasi with the enactment of the GCG law, dun pa na medyo nalilinaw na all GOCC shall be covered by GSIS. Because before So 2011, if you were to ask me, 2011. kasi doon pala sabi nyo, nakalagay na all GOCC's employees should be covered by GSIS or At considered least- as government employees. At least the mandate of the GCG that all GOCCs and PAGCOR is classified as GOCC. Kasi even our own charter, there were issues on declassification whether GOCC with original charter or without are covered by us. Kasi may mga typo issues dun sa sa charter which we had elicited a lot of interpretation, but in the meantime I think the PAGCOR has been under the coverage of SSS. No? And that is why there were talks, no, even as early as 2 to 3 years ago to transfer their membership from SSS to GSIS. Thank you. And then therefore, GSIS, SSS, and GCG, PAGCOR, I'll give you 5 working days to sort it out para malaman na natin eksakto kung kailan malilipat na from SSS to GSIS yung mga benefits ng mga PAGCOR employees. And at the same time, kung magkano yung difference by the time meron ng numero yung SSS, magkano difference na yung na-remit na sa SSS na premium na ito transfer sa GSIS. 5 working days. Anong araw ba ngayon? Senator, Wednesday. So Wednesday next week. Baka po, Sandali lang po. GSIS, meron kayong gusto sabihin? Mr. Chair, just want to manage expectation. It all depends on several data, no, which we've been discussing and reconciling. 5 days not Yes. enough? 5 working days? Depende. Magsipag tayo mga sweldado tayo ng mga taong bayan. We're doing this for the taong bayan, not for ourselves. We'll discuss this with the operations group. And, Yes. We'll see it. 5 days siguro mahaba na yon. Unless kung gusto mo 5 years, sir. Yes, sir. 5 days Chair, siguro, sir. depende sa commitment. Well then, it's about time kasi for the longest time, yung mga taga-PAGCOR, napi sila eh. Nag-antay sila, kinawawa sila. Then, magpakonsuelo naman kayo. Bilis-bilisan niyo po mga trabaho ninyo. Diba? Buti pa kayo, papahayay-hayay. Itong mga ito, ang lilit ng mga sweldo. Yes, Your Honor. We'll discuss this with the operations Malaki din ang contribution nila sa top management. kaban ng bayan dahil malaking buwis ng nakukuha ng gobyerno mula sa PAGCOR. So, do your best kung pwede. Do your best, 5 working days. Diba? Kapag hindi nyo kaya, just let me know and then the reason why and then pwede naman tayo magbigay ng konting liway pa. Pero I wanted done ASAP. Okay sa'yo, GSIS, SSS? Just do your best. And Yes, GCG sir, and- we will also PAGCOR. consider kung ano po yung input ng aming IT group then because I would assume that we're looking at more than 2 decades probably of data already. You know why I'm doing this? Because nung hindi pa po ako empleyado ng gobyerno, ako po ay broadcaster. Ang palagi kong problema, napakabagal po umaksyon ng mga taong gobyerno. Yan po palaging reklamo sa programa ko Wanted sa radyo for the past more than 2 decades. Ang babagal. Kung hindi ko pala tiguhin on air, hindi pa kikilos. Ganun po talaga. I'm not gonna mention kung anong sangay ng gobyerno. Ang palagi, ang bagal. Inaabot na ng 5 years, 6 years, 10 years, may 15 years pa. Hindi inaksyonan. Nung paglapit sa akin, nung tawagan ko at obligahin ko, saka palang umaaksyon. Kaya nga tinitesting ko lang kayo. Do your best. Di ba? Meron nga tayong anti-red tape, di ba? No. 5 days. Kaya nyo yan kung gustuhin. Kung gusto, maraming paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. So 5 working days. And then pag hindi nyo po kaya, then i-justify nyo sa amin dito sa committee kung ba't hindi nyo kaya, then medyo magiging lax ako sa inyo at consider ko and then give you another 5 working days. Pero hanggang doon na lang. Okay? Thank you.